Guys, magpalit tayo ng speaker ng Innova. Ang ipapalit natin ay Stage 2 604C ng JBL. Yung Innova ko nga pala is 2015 model, old model. Tara. So yung pinto, meron siyang dalawang tornilyo lang dyan. Ando mo lang yung dalawang tornilyo malapit sa may lock ng pinto. Yun yung pangalawa, tanggalin mo lang yan, undo. Ayun, yung pinaka power window nya. Tanggalin mo yan. Ngayon dyan, hindi ko kasi matanggal yung connector, kaya tinanggal ko na lang yung kanilang mga screw, 4 na screw. Pero kung kaya nyo tanggalin yung connector, mas maganda, mas mabilis. Ngayon, pwede mo nang baklasin yung buong pinto para makita mo yung speaker na papalitan mo. Yan yung speaker, pinaka woofer nya. Tinanggal ko yung connector nya. Yan yung magiging supply mo doon sa gagamitin mong bagong speaker. Diyan mo nga pala dapat daanin yung mga wirings mo para doon sa crossover mo. Kita mamaya. Kasi yung iba, sa pinto nilalagay yung crossover. Ako gusto ko ilagay doon sa gilid para hindi magalaw. So tatanggalin mo yun yung speaker. May 3 siyang rivet. Kailangan mong i-drill kasi hindi naman siya nakatornilyo, naka-rivet. I-drill mo siya para matanggal mo. Okay. So, ayan o. In comparison dun sa luma, kita mo naman yung magnet ng bago. Laki. Ngayon, di mo po pwedeng mailagay yung speaker direct. Kaya kailangan mo nitong adapter. Mabibili yan sa Lazada. I-type mo lang JBL speaker na pang Innova adapter. Kasi medyo maliit yung speaker, hindi tugma eh. Kaya wala problema, sa Lazada makakabili ka. So yun nga, doon natin patadaanin, may boot dyan, may mga wirings. Yan mo papasukin yung mga wire. Kasi gusto ko nga, dyan lang sa gilid ng driver seat, yung crossover. So yan, lagyan ko lang ng tusukan ko lang ng wire mula sa pinto papunta dyan sa driver seat. Yan yung crossover na sinasabi ko. Diyan natin siya ilalagay sa gilid. Yan, dyan sa gilid na yan. Yung iba sa pinto, pangit pag sa pinto kasi binubukas, sara mo yung pinto, maaaring masira eh. Eh dyan, naka-steady lang siya. So, bumili rin ako nitong sa Twitter. Nakalagay yan dyan, malapit sa bintana. Yan, dyan yan nakalagay. Makakabili ka rin yan, i-type mo lang pang Innova kasi ang kagandahan yan parang naka-emboss ba tawag doon, yung pinaka Twitter nya. So ito yung crossover na sinasabi ko kanina. So yung TW dyan, yung nasa kanan, Twitter, para sa Twitter kakabit mo dyan sa Twitter na yan.
Tapos yung nasa gitna, yung pinaka-woofer yata yan basta yung pinakamalaking speaker, yan dyan. Yan may kakabit yan, para dyan. Tapos yung pinakahuli, yung pinaka-input. Yung input mo, galing dun sa pinagtanggalan mo ng lumang speaker. Kaya nag-prepare ako ng kawad para dun ipasok yung wire, yung pinakatatlong connection na yun. Yan, dyan natin ipapasok. So, piniprepare ko dyan yung bali 6 na wire yun. Piniprepare ko dyan yung kawad, medyo pinilipit ko ng konti at dyan ko yung ite-tape yung wire at hahatakin ko papasok sa loob. Ayan, yung mga wire na yan, tinape ko na sila ng 3 pares, bali 6. Para sa tweeter, para sa woofer, dun sa malaking speaker, at para dun sa kanyang input power. So, tandaan nyo rin yung ano niyan positive, negative. Ang speaker kasi positive, negative lang yan. Kailangan di ka magkabali-baliktad. Kung maaari, gumamit kayo ng tester. Continuity nyo lang, malapit lang naman yan magkakadikit lang Medyo pinahirapan ko talaga sarili ko dito kasi yung iba, dyan na lang nilalagay yung crossover yung maliit na box. Gusto ko kasi dyan sa loob. Iniisip ko kasi pagdating ng araw, baka magka-problema, kakabukas pinto, sara. So, medyo mahirap yung proseso kong ginawa. Hindi ko po pwedeng sabihin gawin nyo. Medyo mahirap kasi. Pero, nagawa naman. So, yan. Ipasok ko na yung mga wire. Ngayon, kung wala kayong connector, meron kasi akong pang crimp. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng connector para sa mga speaker, para plug and play ba. Ngayon, kung wala, pwede nyo naman siyang i-pigtail lang, i-tape nyo, walang problema. Ako kasi meron akong crimper, kaya gumamit ako ng mga connector. Ngayon, para hindi nga kayo mahirapan o pwede nyong i-connect lang, i-tape, o di kaya i-solder. Mas maganda para hindi kayo mahirapan. Ngayon, kung meron naman kayong crimper kagaya ko, ginawa ko kasing crimper just in case. Halimbawa, may problema o di madaling tanggalin. Unlike yung tape, pag nagka-problema, i-undo mo pa yung tape o puputulin mo. Yan ang kalimitan gagawin mo pagka So, pagkakataong ito nga pala natapos na ako sa pag-wiring, kaya chinecheck ko na yung continuity niya kung wala bang putol. Mahalaga na gumamit ng multi-tester para mas madali. So, pwede mo nang ikabit yung speaker. Tatandaan mo na yung kinabit mong speaker, positive, negative, yung positive, negative niya,
ay papasok doon sa kanyang woofer na positive negative din. At doon sa yung crossover nga pala, yung positive negative mo, kailangan magkatugma. Ito kasi kinakabit ko na, pati yung Twitter niya, tinetesting ko, okay naman. Basta huwag ka lang malilito dun sa positive negative ng Twitter, woofer, tsaka input mo. So yung input mo, kung makakalimutan, yun yung dun sa luma mong connector. So pwede mo na siyang i-fix pag na-testing mo na okay na siya. Unti-unti mo na i-fix yung mga speaker natin, yung woofer, yung tweeter. Na-fix mo na lahat yan. Yun nga palang adapter ng speaker mo, dahil maliit yung speaker mo eh. Yung adapter niya, 3 tornilyo, walang kasama. So bili ka na lang mga 6mm siguro. Kakasya na dyan, or 5mm na tornilyo. Na ang haba, mga 15 lang. 15mm ang haba. So kailangan ka rin pala ng tape para i-fix mo yung wire. I-tape mo yung wire dyan sa mga gilid-gilid. Or pwede ka gumamit ng cable tie. So pag okay na lahat, testing mo na naman yan, kabit mo na yung pinto, tapos ka na. Ganun lang kasimple. Okay. Thank you. Kung sino maka-view nito, salamat. Thank you.